tithes and offerings. So basahin ko lang po ang Luke, i-share ko lang po ang Luke chapter 16 verse 11, sabi niya, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much." So, napag-isipan na ba natin ano kayang ibig sabihin ng Panginoon nito? So, parang inaano tayo, tinitest yung honesty natin, no? Tinitest yung pagiging good stewards natin at being a responsible Christian. So, faithful management of earthly resources demonstrate readiness for greater blessing. Yung palang pagiging faithful natin sa mga maliliit na bagay, sa maliliit na resources na mayroon tayo, in preparation pala yun sa malaking bagay na ginagawa at gagawin ng Panginoon sa atin. Yun na nga sinasabi, hindi pa nga tayo nag-iisip, gumagawa na si Lord ng mga hakbang para sa isang malaking blessing na ibibigay niya sa atin. So, Jesus is teaching about relationship between faithfulness in material things and spiritual responsibilities. Ano po bang mga worldly wealth mayroon? Siyempre, it refers worldly wealth. Pag sinabi, ang nasa isip agad natin, money, di ba? Siyempre, money. So, but tandaan natin mga kapatid, na ang salapi ay it's only temporary. So, temporary siya. So, dito lang siya. It's only a worldly wealth. But we have to consider the true riches. Ano yung sinasabing true riches? These are the spiritual blessings or the deeper things of God's kingdom. So, dapat doon po tayo nakafocus. Kaya nga, lagi nating naririnig, kahit sa mga preaching, may mga dapat yung mindset natin ay hindi dito, hindi sa earthly things, hindi sa worldly things, kundi sa heavenly things, yung may mga heavenly values. So, sinasabi dito na kung napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, halimbawa, sabihin natin sa ating mga sahod, kung napagkatiwalaan tayo sa isang, sabihin natin, yung basic natin, maliit pa lang, nang nag-join tayo dito sa Saudi, maliit ang basic natin. Tapos, naging faithful tayo sa pagbibigay sa Panginoon, pagbabalik sa Panginoon, nakikita yun ni Lord. Nakalista yun. Niya yun. God, ito talaga, itong si Brother Jeff, itong anak kong si Jeff, faithful to siya, kahit wala na siya, kahit yung kubos na lang yung basta makapagbigay siya sa Panginoon, nag-indomie na lang, parang ganun, or kahit wala na, pero nananalig siya, nagbibigay siya, faithful siya sa kanyang tithes and offering. Alam ko, pag binigyan ko to ng malaking halaga or malaking breakthrough in terms of finances, magiging faithful din to siya sa kalaki. Kasi minsan po, sa totoo lang po, pag lumalaki na yung mga sahod natin, yung kita natin, parang minsan napakahirap magbigay. Napakahirap. May mga ganun, nagig-struggle. So yun ang nagiging struggle na, pero siyempre, dapat alam mo kung ano ang pananampalataya mo, ano ang conviction, anong sinasabi ng puso mo, anong sinasabi ng Panginoon sa iyo. Kasi minsan, kung lagi tayong sinasabing, follow your heart, hindi po. Marami pong sabi nga sa Biblia, the heart is the most deceitful part of our, sa natin, sa system natin. So, hindi po, follow your heart. Dapat follow po tayo sa Panginoon. Anong sinasabi ng salita ng Diyos. So, yun po. Baka malayo pa tayo. So, yun. Sabi ni Jesus na we should be, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So, mga kapatid sa Panginoon, kung anong mayroon tayo, ibigay natin kung anong nararapat sa Panginoon. Kasi sabi nga, give to Caesar what's due to Caesar. Tama? So kung nagbibigay po tayo, nagbabayad po tayo ng tax sa ating gobyerno, dapat alam din po natin as a Christian, ano po yung responsibility natin. And
being a good steward, dapat magbalik po tayo. But tandaan mga kapatid, kailangan baka sabihin natin, ayun na naman, nag-uobliga na naman silang magbigay. So parang ganon. Hindi po mga kapatid. Sabi po, ito po, kaya kung nag-struggle ka, you have to pray. You have to ask the Lord to guide you. Kasi minsan nagkakaroon ng maling interpretasyon ang ibang mga tao sa pagbibigay. Tama? So dapat, kung anong sinasabi ng Holy Spirit sa'yo, kung ano ang conviction ng heart mo. Kasi importante po, sabi nga, you have to give wholeheartedly. Yung taos sa puso mo, hindi po yung magbibigay ka dahil naobliga ka. Hindi po malulugod ang Panginoon. Kung nagda-doubt ka, Lord, parang hindi ko po kayang magbigay. Let the Holy Spirit, let the Lord change your heart. Kasi siya lang po ang makakapagbago sa atin. Yung mindset natin, yung puso natin, in terms sa pagbibigay, kung anumang struggle mayroon, ang Panginoon lang po ang makakapagbago dyan. But if you are happy, it's already in your system, praise God. If it's already in your system to give back to the Lord, your 10%, praise God. Salamat po dahil hindi po lahat, nag-i-struggle po ang mga tao minsan, even the Christians, sometimes they are struggling, lalo na kung na-test sa mga circumstances sa buhay. Minsan nagagalaw natin, tama. Minsan, Lord, pahiram naman po, Lord. Pwede bang gamitin ko muna to sa pamilya ko, Lord? Di ko muna ako makapagbigay. And the Lord will bless us. The Lord will give us more. Gaya nga sinabi sa Malakay that He will open the floodgates of heaven kung tayo po magbibigay. Amen? So ngayon po mga kapatid, anumang nasa puso nyo, anuman ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, let us bring our tithes and offerings and especially our lives. Kasi yun pong importante. Ito pong kaluluwa natin ang haharap sa Panginoon. Ito po ang kailangan natin, yung salvation natin. Kasi yun ang ang value ng pananampalataya natin dito. Ito po ang haharap sa Panginoon. So shall we all rise and